أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Naipaliwanag natin na nung nakaraang huling paliwanag natin o lesson natin tungkol sa Usul at Talata na ang Imam ay inumpisahan niya sa atin o inumpisahan natin ang pagpapaliwanag na aklat ng Al-Aslut Talit, ang pangatlong usul, ang Ma'rifatun Nabiyikum Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ang huling nabanggit natin na sinabi ng Imam Rahimah, walahu minal umur talatuna wa sittuna sana, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang edad o gulang ay umabot ng 63 o 63 taon. 63. Minha arbauna qabla nubuwa wa talatuna wa isruna nabiyan rasula. Kabilang sa kabuuan ng kanyang gulang o ng kanyang edad na siya ay umabot ng 40 na hindi pa siya sugo, hindi pa siya propeta. Magmula nang siya isina hanggang 40, hindi pa siya propeta. Kaya lang pagdating ng 40, so siya ay hinirang na isang propeta. At sa panahon na yon, kilala talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mapagkakatiwala ang tao, bukod sa siya talaga ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga tao sa kanyang lugar kilalang kilala ang kanyang pagkatao. Wa talatun wa isruna nabiyan wa rasula. Ang kabuuan ng panahon, haba ng panahon ng kanyang pagiging propeta at sugo ay 23 years. 13 taon sa Makkah at 10 taon sa Madina. So kaya yan ay 23. Ang panahon ng pagko-convey o magko-convey ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng message ay halos 23 years. Napakaiksing panahon kung ikukumpara sa pamamaraan ng ating pagdadawa. Kaya lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa kanyang pagkakakilala sa kanya ng mga tao na napakaganda talaga ng kanyang background, ay nag-Muslim ang buong Jaziratul Arab sa panahon na yan. Kaya lang talagang naghirap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 13 taon sa Makkah. Kaya pagpapatuloy ng Imam yung ating iniwan, sabi dito, Nubbiya bi-ikra. So itong unang-una, pagdating niya ng edad na 40, asyudda, sa panahon talaga ng kaganapan o ang isang tao ay ganap ng sapat ang kanyang pag-iisip, desisyon at ang kanyang pangangatawan, kanyang puso at isipan. So dito siya pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng revelation ng unang magtungo sa kanya si Anghel Gabriel sa Gar ng Hira. At siya ay sinabihan ni Anghel Gabriel na ito ang inano sa kanya, ikra. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako marunong bumasa. At ito ay pinaulit sa atin. Alam natin na ito ang unang-unang aya na i-reveal sa kanya sa surah Al-Alaq. Yung 5 aya, magmula sa 1 hanggang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanggang 5 aya. Ito ang unang-unang tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay tumigil ng medyo mahabang panahon. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nalungkot nang hindi dumarating si Anghel Gabriel. Pagkatapos, wa ursila bil mudattir, siya ay tinanghal o pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na propeta sa gulang na 40 at pinadala sa kanya ang ikra bilang isang propeta, at siya ay tinanghal na isang rasul o messenger nang dumating sa kanya ang revelation na surah al-mudattir. Kaya wa ursila, sabi nga rito ng Imam, wa ursila bil mudattir,
na siya ay naging sugo o rasul nang tinanggap niya ang Surah Al-Mudattir. At papaliwanag natin yung pagdating ng kung saan pagpapatuloy ng binanggit sa atin ng Imam rahimahullah. Wa baladuhu Makkah, na siya ay isinilang sa Makkah, siya ay lumaki sa Makkah, siya ay namuhay sa Makkah hanggang 53 years. 40 years na hindi pa siya propeta at 13 taon hanggang siya ay mag-hijra sa Madina. Sa loob ng 40 years na yan, sabi nga natin, sa loob ng 40 years na yan, nang unang dumating sa kanya si Anghel Gabriel na siya ay inutusan na magbasa, na sinabi sa kanya, Ikra. Sabi niya, hindi ako marunong bumasa. Na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ito ay sinadya o sinanhi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay isinilang talaga na naging ulila at hindi nakapag-aral, hindi marunong bumasa at hindi sumulat upang wag magkaroon ng pagkakataon ang mga tao na siya ay akusahan na siya ang gumawa ng Quran. Ito ay isang malinaw na katibayan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya talaga ang sumulat ng Quran. Dahil hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumulat. Kaya lang dapat nating tandaan, hindi ito ibig sabihin ang propeta ay talagang walang kaalaman o mangmang. Ang ano lang niya, hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong, pero siya ay matalinong tao. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamatalinong tao maging kahit hindi pa siya propeta. At alam natin ang mga pangyayari kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may mga tao na humihingi ng kanyang payo, advice. Makikita natin ang kanyang karunungan kung paano siya magdesisyon sa pinakatarungan na pamaraan at satisfy ang mga tao sa kanyang desisyon. Katulad nung mangyari nang magkaroon ng nirenovate nila ang Kaaba at ang mga tao ay nagkaroon ng pagtatalo na kung sino ang magbabalik ng Blackstone. Doon nakita ang hikmah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano siya katalino kahit di siya marunong basa at sumulat. Na ginawa niya na pinakuha niya ng tela ang mga tao at lahat ng taong magkabilang panig at sabay-sabay nilang itinaas yung tela na naroon na nakalagay ang Blackstone at siya rin ang naglagay doon sa dapat itong kalagyan. At ang lahat ng mga tao ay satisfied sa kanyang desisyon. Kaya makikita natin maging kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi marunong bumasa at sumulat, siya ay matalinong tao. Siya ay merong hikmah o wisdom sa bawat salita at gawa at desisyon. At ang kanyang mga kilos at gawa ay punong-puno ng aral na makikita ng lahat ng tao kahit hindi pa siya tumatanggap ng Quran o ng Revelation. Lalong-lalo na nang siya ay tumanggap ng Revelation, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon nakita talaga ang kanyang katalinuhan dahil ang pinagkaloob sa kanyang kaalaman ay magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang guro ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Anghel Gabriel na nandito siya, pero ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang lahat ng kanyang sinasabi, lalong-lalo tungkol sa umur ng din, ito ay walang anumang uri ng pagkakamali. Walang anumang uri ng pagkakamali. Kaya sabi rito ng Imam Rahim, Nubbiya bi'ikra wa ursila bil mudattir wa baladuhu Makkah. At sa loob ng panahon na yan, nang siya ay nasa Makkah, walang anumang uri ng masamang kasabihan o ukol sa kanyang pagkatao. At nabanggit natin, siya ay nagmula sa mga pinakadakilang tao ang kanyang lahi, na hindi mahahanapan na anumang uri ng pagkakamali. Kaya na, ang kakulangan lang ng iba niya mga ninuno na hindi sila Muslim. Tulad ng kanyang lolo, ng kanyang ama, ng kanyang ina. Yun lamang kalang. Pero siya ay nagmula sa lahi ng mga ambiya at saka rusul, lalong-lalo na siya ay nagmula kay Prophet Ibrahim papunta sa kanyang anak na si Ismail alayhimassalam. Pagpapatuloy ng iyang sabi, wahajara ilal Madina. Pagkatapos niyang manatili ng 53 years sa Makkah, siya ay naghijra sa Madina. Iniwan niya ang kanyang lupang kung saan siya sinilang, saan siya lumaki, saan siya nabuhay ng 53 years. Alam natin na yan ay lugar at lupa na kanyang pinakamamahal. Nandiyan ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay.
Kaya lang sa pagdang dahil sa Islam, nang dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay lumikas o naghijra sa Madina sa gulang na 53. Sa gulang na 53. Dahil ang kanyang dinanas nung siya ay nagdawa na nung kanyang ideklara na siya ay propeta at saka sugo, dito nag-umpisa na siya ay kamuhian ng mga tao. Ang ibang mga tao na hindi na nanampalataya. Kaya lang siya ay nagsabar sa loob ng 13 years sa Makkah. Pinagtiisan niya ang lahat ng pangungutya at pang-aapi at pang-aabuso sa kanya ng tao. Maging ang kanyang mga tagasunod o mga naniwala sa kanya, ito ay kanya laging pinapaalalahanan na kayo ay magsabar. Hindi niya inutusan na lumaban kayo kapag mayroong mga pagkakataon na kayo ay may pagkakataon patayin ninyo, umaapi sa inyo. Wala silang ginalaw na tao. Yan ang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipinakita niya talaga na ang kanyang mensahe ay napakagandang aral, at ang aral na kanyang dinadala ay dalhin ang tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang layunin ay sila ay makapasok sa paraiso. Hindi yung maghiganti o makakuha anumang bagay, makamit anumang bagay dito sa dunya. Kaya kahit sa loob na 13 taon na paghihirap at pagtitiis at panglalait sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay hindi pa propeta at rasul, kilala talaga siya as Sadiq al-Amin. Alam ng lahat ng tao. Walang sino man na hindi nakakaalam. Kaya lang nung siya ay tumanggap na ng Quran at siya ay magsabi sa mga tao, nang sabihin niya sa mga tao na siya ay sugo at propeta, siya ay binansagan na siya ay sinungaling. Pagkatapos nilang sabihin na siya ay taong mapagkakatiwala at hindi sinungaling, siya ay binansagan na sihir o mangkukulam. Siya ay binansagan na nasisiraan ng isip. At kung ano-anong mga imbento ang ginawang kasinungalingan ng mga musyrikin na ayaw tumanggap ng Islam dahil ayaw nilang masira o mawala sa kanilang mga bagay na nakakamit nila sa dunya sa Makkah. So ginawa nila ginamit nilang kayamanan, ang kanilang posisyon upang labanan ang mensahe o ang risala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang siya ay pagtangkaang pantayin, pahirapan, sakta ng kanyang mga kasamahan. At siya ay nung huling panahon na ng kanyang, bago siya pumunta ng Madina, siya ay pinagtangkaan ng patayin ng mga tao dahil alam nila magmula nang tanggapin niya ang Quran, at nung siya ay mag-Isra wal Mi'raj at tanggapin niya ang kautusan ng sala, nung natitirang 3 taon, dito lumala lalo ang persecution o pagpapahirap ng hindi mga Muslim o ng mga musyrikin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghijra. At nang siya ay maghijra, sila ay naghijra ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. So ibinili niya kay Ali bin Abu Talib radhiyallahu an na isole ang mga kayamanan ng mga taong ipinapatago sa kanya o pinagkatiwala sa kanya. Kahit ano pang paninira ang ginagawa sa kanya at pagbabanta sa kanyang buhay, ibinili niya kay Ali bin Abu Talib na isole ang kanyang mga kayamanan na pinagkatiwala sa kanya. So nanatili siya na isang taong mapagkakatiwalaan kahit ang kanyang mga kaaway, kinamumuhian siya at pinagtatangkaan ang kanyang buhay, na kung ang kanyang mga kasamahan ay kinukuha nila ang kayamanan upang makapunta lamang sa Madina, pero ang propeta, isinuli pa rin niya ang kanyang mga kayamanan kahit na siya ay kanilang mga kaaway. Hindi sinabing kayo ay aking kaaway, kayo ay mga hindi nananampalataya, walang kukunin ko ang inyong kayamanan. Ito ay pinagbili niya kay Ali bin Abu Talib na isuli ang kanyang kayamanan. Yan ang ganyang katapat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung siya ay bumalik sa Makkah, alam ng mga tao na tunay talaga siyang taong mapagkakatiwalaan. Wahajara ila al-Madinah ba'atahu lahu bin nidara anis syirk wa yad'u ila tauhid. O sabi rito ng Imam rahimahullah, ba'atallahu bin nidara anis syirk wa yad'u ila tauhid. Siya ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang bigyan ng babala, ng warning, ng indar o ng nidara ang mga tao na nasasakop ng kanyang panahon hanggang sa Yaumul Qiyamah na tungkol sa paglayo sa syirk. Ito ang unang-unang kasalanan na talagang pinagbabawal sa Islam. Ito ang kasalanan na hindi napapatawad. Ito ang kasalanan na pinakamataas na uri ng kasalanan.
Ito ang kasalanan na sumisira ng lahat ng mabuting gawa. Ito ang kasalanan na walang ibang bumubura nito maliban lamang sa isang mabuting gawa. May lahat ng anumang uri ng gawain natin, kapag tayo ay nagtauba o gumagawa tayo ng kabutihan, minsan yan ay natatakpa. Pag umra tayo, magas tayo, magsala tayo, gumawa tayo, magdua tayo. Pero ang shirk, walang ibang bumubura niya maliban sa tauhid. Kailangan pumasok tayo sa Islam. So kaya yan ang pinakaunang-unang babala o warning, sabi nga, binidara anis shirk. Yan ang unang-unang babala na ginawa ng lahat ng sugo. Hindi lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga sugo sa lahat ng panahon, binigyan nila ng babala, ng warning, ang mga tao na huwag silang pumunta sa pagsamba o magbigay ng katambal sa Allah Tabarak wa Ta'ala dahil sila ay pupunta sa impyernong apoy. Wayatu ila tauhid. So laging yan ang ng mga propeta at mga sugo. Nabigyan ng babala ang mga tao na pagbawalan sila pagsamba sa huwad na Diyos o pagbibigay ng katambal at sila ay tinuturuan at sila ay tinatawag na sumamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang gawain ng lahat ng mga propeta. Lahat ng mga propeta dumating, makikita natin sa Quran. Lahat ng mga propeta, sabi, "Qala ya qaumi, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru." Yan ang salita ng lahat ng mga propeta. Yan ang unang-unang maririnig ng mga tao sa salita ng mga dumating sa kanilang mga sugo at propeta. Na sila ay inuutusan, ito ang dahilan bakit tayo nilikha. Ito ang dahilan, ang la ilaha illallah, yan ang dahilan bakit tayo nilikha. Yan ang dahilan bakit nagpadala ng lahat ng sugo. Yan ang dahilan bakit nagpadala ng mga aklat. Yan ang dahilan kung bakit nilikha ang lahat ng nilikha. Ang kalangitan at kalupaan. Ang jin at saka ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dahil sa tauhid. So kaya yan ang unang-unang panawagan o dawa ng lahat ng mga ambiya at saka rusul na imbitahan ang mga tao sa tauhid, sa tunay na kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang unang narinig ng mga tao sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Qala ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu." Ano sinabi niya? Sabi niya, sabihin ninyo o bigkasin ninyo ang la ilaha illallah tuflihu. Kayo ay magtatagumpay sa kabilang buhay. Dito sa dunya, lalo na sa kabilang buhay. Kaya anong sinagot sa kanya ng mga taga-Makkah anong panahon na yun? Na patuloy na yan ang kanyang binibigkas. Yan ang kanyang binibigay na salita sa mga tao. Sabi nila, "Aja'ala ahlihatan ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab." O sabi ng mga musyrikin na nabanggit sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginagawa mo ang lahat ng mga Diyos o huwad na Diyos na isa lamang, dahil marami silang sinasambang mga rebulto, mga estatwa, sabi niya, yan ay nakakapagtaka at masyadong nakagulat o strange na bagay. Dahil alam nila na ang mga tao talaga, may kanya-kanya silang mga sinasamba. Pero hindi tumigil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon na concentrate. Hindi siya nangaral ng ibang aral. Dahil ang sala ito dumating pagkatapos ng 10 taon. Walang itinuro, walang ipinaalala ang tao, kundi bigyan sila ng babala, pagbawalan sila sa pagsamba sa huwad na Diyos at dalhin sila sa pagsamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanilang tagapaglikha. Sa loob ng 10 taon, walang ibang itinuro ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ang pamaraan, yan ang katuruan na dala ng lahat ng mga propeta. At paulit-ulit natin si Prophet Nuh alayhi salam, 950 years. Lahat ng mga propeta diyan nag-umpisa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Hindi ako nagsugo ng sugo maliban sa iniutos sa kanila o nireveal sa kanila na ipaalam sa tao o ituro sa tao na wala kayong ibang sasambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ana fa'budun, na siya lamang ang ating sambahin. So pagkatapos ng 10 taon, siya ay nag-Isra wal Miraj at ibinigay sa kanya ang sala. At yan ay babanggit dito ng Mu'allif rahimahullah.
Wadalilu qauluhu ta'ala, sabi dito tungkol sa kanyang pagbibigay ng babala tungkol sa shirk at pagbibigay ng aral tungkol sa tawhid. Wadalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhal mudattir kum paandir wa rabbaka fakabbir wa tiyabaka fatahhir wa rujsa fahjur wala tamnun tastaktir wa lirabbika fasbir. At ito ay pinaliwanag ng imam kung anong ibig sabihin niya. Wa ma'na, anong ibig sabihin ng Surah Al-Mudattir na yan, na unang-unang ibinigay sa kanya na siya ay hinirang na isang rasul. Sabi nga natin, siya ay tinanghal na isang nabi o propeta sa pamagitan ng Ikra. Pero pagdating dumating sa kanya ang Al-Mudattir, siya ay agreed ang lahat ng mga ulama, umupassiron, sa pagtanggap niya ng Surah Al-Mudattir, siya ay isa ng ganap na sugo o rasul. Sabi rito na yung, wa ma'na kum paandir yundiru anis syirk wa yad'u ila tauhid. So ang ibig sabihin dito na tumayo ka upang magbigay ng babala. Magbigay ng babala. Yan ang ng mga propeta. Ang mga propeta, hindi lamang sila nagsasabi sa tao na sambahin ninyo ang lumikha sa inyo. Hindi lamang yan. Na laging yan ang tunay na katuruan. Pagbawalan ng tao sa pagsamba sa huwad na Diyos at ipaalam, linawin ng mabuti, ng walang anumang uri ng confusion. Layuan ninyo ang pagsamba sa huwad na Diyos at sambahin nyo lamang ang tunay na Diyos na lumikha sa inyo. Sabi rito, yundiru anishir, binigyan ng babala o warning o pinagbawalan ng mga tao tungkol sa shirk, wayadu ila tauhid. Ang tauhid, alam natin, ibig sabihin ito, ibada o la ilaha illallah. Ibig sabihin ng salitang tauhid, la ilaha illallah. Wa rabbaka fakabbir. Sabi nito ng imam, ang ibig sabihin ng warabbaka fakabbir, uddima bitawhid. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, gawin niyo siyang pinakadakila sa lahat. Huwag niyo siyang ihalin tulad sa sino mang mga nilikha lamang, sa rebulto, sa estatwa, sa tao, sa anghel, o sa anumang uri ng nilikha sa kalangitan at kalupa. Gawin niyo talaga siyang pinakadakila sa lahat dahil siya ang ating creator. Gawin niyo siyang pinakadakila na nag-iisa lamang siya. Siya lamang ang may karapatan ng tauhid, ng pagsamba na isa dahil siya ang tunay na. Yung sinasabi natin sa ating sala, Allahu Akbar. Sinisigaw natin sa adan at Allahu Akbar. Sa uddima bitawhid, ipagkalob talaga natin ang tunay na kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan na siya lamang ay may karapatan ng pagsamba, siya lamang ang may karapatan ng pagsamba na dahil nag-iisa lamang talaga isang tunay na kalik. Watiyabaka patahhir, ay sabi nito ng imam, tahhir a'malaka minas syirk. So, ang ibig sabihin dito, literally, ibig sabihin ng salitang tiyab, watiyabaka patahhir, na ibig sabihin, gawin mong tahara o malinis ang iyong damit. Ang ibig sabihin nito ay tahir a'malaka minas syirk. Nalinisin mo ang iyong gawain, ang iyong kilos, ang iyong pamaraan ng pagsamba na huwag kang sasamba sa huwad na Diyos. O huwag mong bibigyan ng katambal o kapartner ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tafsir ng ayat. Warujsa pa'ajur. Ar-ruj, sabi dito ng imam, ang ibig sabihin ng salitang ruj al-asnam, yung mga ribulto. Kasi ang ibig sabihin ng ruj ay yung marurumi at ang unang-unang pinakamarumi sa lahat sa Islam. Ang unang-unang pinakamalaking kasalanan, ang unang-unang pinakamarumi ay ang huwad na Diyos. Dahil maaaring sabihin natin na isang tao siya ay may mga pagkukulang sa kanyang, kung siya ay Muslim, may pagkukulang sa kanyang tahara. Halimbawa, yung mga taong hindi nangangalaga sa kanilang mga ihi, meron niyang kaparusahan sa libingan o sa barsak, ang isang Muslim. Pero ang isang tao, kapag sumamba sa huwad na Diyos o sa ribulto o sa estatwa, yan ang pinakamaruming gawa. Hindi siya mapapatawa dahil yan ay shirk. Sabi nito, ar-ruj al-asnam wa hajruha tarkuha. Sabi niya, ang hajru dito, paajur, edi sabihin na, layuan ninyo, i-abandon ninyo, wag na wag ninyong lalapitan, wag na wag ninyong paniniwalaan, wag ninyong pupuntahan ang pagsamba sa huwad na Diyos. Wal bara'atu minha, layuan ninyo yan. Layuan ninyo, i-abandon yan, ilibre nyo ang sarili nyo sa lahat ng anumang uri ng huwad na Diyos. Anumang uri ng huwad na Diyos, may buhay man o wala. Ito man ay anghel, ito man ay propeta, ito man ay buhay, ito man ay patay, ito man ay sa langit o nasa lupa o saan mang lugar o ilaliman niya ng karagatan. Na ibig sabihin, watarkuha wa ahluha.
Nalayuan niya ang mga huwad na Diyos na yan at yung mga tao, wa ahluha, yung mga tao na sumasamba sa yung mga kapirin, mga musrikin. Ang mga Muslim, hindi tayo dapat talaga sumama sa kanila. Makihalubilo sa kanila dahil baka mahawa tayo, o kaya makisama sa kanilang paniniwala, makisama sa kanilang mga gawain, katulad ng mga pagdiriwang na nakalipas. Na ang mga Muslim na sumasama sa ganyan, sila talaga ay maapektuhan hanggang maaring paniwalaan at tanggapin nila ang mga, kaya talagang, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng salitang Islam? Istislam lillah bitawhid, wal inqiyad lahu bita'a. Inqiyad lahu bita'a, pagkatapos ay yung layuan natin ang wabara'atu minasyirk wa ahli. Nalayuan natin ang anumang uri ng mga huwad na Diyos at yung mga tao na sumasamba sa kanila. Itong ibig, wabara'atu minha wa ahliha. Akada ala hada asyara sinin wa yadu ila tawhid. Masabi rito ng Imam rahimahullah na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon, magmula sa 40 hanggang 50, wala siyang ibinigay na aral o katuruan sa mga tao sa loob ng 10 taon, kundi tawhid lamang. Kaya ito ang palatandaan sa Islam na ang tawhid ang unang-unang katuruan na dapat talagang ipaalam ng mga Muslim sa hindi mga Muslim o sa mga Muslim na hindi tama ang kanilang paniniwala o akida. Kaya alam na, ang unang arkan ng iman, tawhid. Ang unang arkan ng Islam, tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Unang arkan ng iman, al-iman billah, tawhid. So kaya, walang anumang uri ng arkan, anumang uri ng mabuting gawa na tataas pa sa kabutihan na yan, dahil hindi matatanggap ang lahat ng anumang uri ng gawain natin. Ito man ay paniniwala sa puso sa ibang bagay o paniniwala sa gawain na magmula sa sala hanggang sa iba pang mga arkan. Kapag walang tawhid o hindi ito nakabase sa tawhid o hindi natin tinanggap ang tawhid. Ang mga kafir, mayroong kafir na nagdadasal, mayroong kafir na nag-aayuno, meron silang pilgrimage sa kanilang paniniwala. Kaya ibang lugar ang kanilang pilgrimage. Merong iba sa kanila naniniwala sa qadar, nagbibigay ng kawang gawa, kaya lang, kailan hinahandog ang mga gawain. Kailangan ang ating sala para sa Allah. Ang ating saka para sa Allah. Ano mang uri ng, kul inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillah. Para sa Allah lamang. Hindi para sa huwad na Diyos. Hindi para sa uliya. Hindi para sa anghel. Hindi para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi para kay Prophet Isa ibn Maryam. Ang lahat ng yan ay dapat ang Allah lamang. Kaya sabi rito, akada ala hada asyara sinin yadu ila tauhid. Yadu ila tauhid. Wa ba'dal asri, pagkatapos ng 10 taon, urija bihi ila sama. Pagkatapos ng 10 taon, siya ay nag-mi'raj sa kalangitan. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng 10 taon ng kanyang nubuwa at risala, sa loob ng 10 taon na wala siyang ibinigay na aral, walang ibang narinig sa kanya mga tao kundi tawhid. Pagdating ng lampas 11 taon o paglampas ng 10 taon, siya ay nag-Isra wal Miraj at dito pa lamang ibinigay sa kanya ang sala. Ibinigay sa kanya ang sala. So siya ay nagmula sa Masjid al-Haram papuntang Masjid al-Aqsa at pagkatapos magmula sa Masjid al-Aqsa siya ay nag-Mi'raj. At ang Mi'raj na ito ay, sabi nga natin, ito ay ang kanyang body and soul. Hindi lamang na iniisip ng iba na yan ay kaluluwa lamang. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay umalis ng gabi at nakabalik din sa gabi na yon. At yan ay walang ibang may kakayahan ng ganyang gawain maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasama niya si Anghel Gabriel. At sa gabi na yan, yung kanyang pag-Mi'raj sa ikapitong kalangitan, na kung saan siya ay nakarating sa Sidra al-Muntaha, na hindi nararating maging ang mga anghel, diyan ibinigay sa kanya ang sala, na ang pautusan na yan ay binigyan siya ng 50 na sala. At sa kanyang pagbabalik-balik, ito ay naging 5 lamang na sala, magmula sa Fajar hanggang Isya, pero ang reward niyan ay 50 pa rin. Ang reward ay 50. Kaya dito sabi nga ito, urija bihis ila sama, wa puridat alayhi salawatul kams.
at ginawang obligado o wajib sa kanya ang 5 sala pagkatapos ng 10 taon na pananawagan o pagdadawa sa tawhid. Kaya 13 lahat, tawhid at saka sala. Kaya sabi nga natin, minsan nababanggit natin, 13 taon, puro tawhid. 10, talagang concentrate sa tawhid lamang, kasama yung 3, 13 taon. At magmula sa 13, diyan nagumpisa ang pagiging obligado ng sala. Kaya minsan, ang mga gawain ng mga tao, may mga taong ahlul bida na hindi pinapahalagahan ang mga dalang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na may mga tao na minsan inaabandon nila ang 5 sala. Minsan pinagdiriwang nila ang al-Isra wal Miraj, pero hindi sila nagsasala. Pero iba nagpapakapuyat sa pagsiselebrate ng al-Isra wal Miraj, pero hindi ginagampanan yung sala. Samantalang ang Propeta Muhammad ay nag-Mi'raj nang dahil sa sala. At hindi pinagdiwang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba ang al-Isra wal Mi'raj. Pero may mga ahlul bida, may mga tao na dalal ang pagkaintindi ng Islam, sa halip na gampanan yung sala na kung saan wajib, obligado at major sin ang pag-abanto ng sala, hindi nila pinapansin yan at binibigyan pa nila ng yung gawaing bida. So kaya sabi dito ng Imam, wapuridat alayhi salawatul khams wa salla fi Makkah talata sinin. At siya ay nagsala sa Makkah at ang kanyang mga follower ng 3 taon sa Makkah. 3 taon sa Makkah na sila ay nakaharap sa Bait al-Maqdis. Napansin natin minsan may mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaharap siya sa Kaaba. Pero ang dito, nakaharap siya nasa direksyon ng Makkah, pero ang pinaka nakatumbok pa rin siya sa Bait al-Maqdis sa Palestine. Hanggang sa lumipat siya sa Madina na mahigit 15 o 16 hanggang 17 buwan, at pagkatapos siya inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ilipat ang kanyang pagharap sa Kaaba. So pagkatapos sabi nito, ba'daha umira bil hijra ilal Madina. At pagkatapos ng 13 taon na pagdadawa ng tauhid, kasama na sa natitirang sa 3 taon, kasama na ron ang sala na nagpisa sila magsala, siya ay inutusan na ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumipat sa Madina o maghijra sa Madina. Siya ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghijra sa Madina pagkatapos na dinanas niya ang paghihirap, walang tigil sa panawagan sa mga tao. Walang tigil sa pagpanawagan, sa pagdawa na sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala at layuan ang kanilang mga sinasamba na huwad na Diyos. Walang tigil. Siya ay nagtiis ng mahabang panahon. Siya ay sinasaktan, siya ay inaapi, siya ay nilalait, at kung ano na pang siya ay pinagtangkaan ng kanyang buhay. Siya ay kung anong ginawa sa kanya ng mga tao. Pero siya ay nagsabar hanggang siya ay inutusan na ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghijra sa Madina. So sabi nito ng Imam Rahimah, wal hijratu al-intikal min balad al-shirk ila balad al-Islam. So literally, sa lugang, ibig sabihin ng salitang hijra at tark, o paglayo o pag-abandon. Sa Sharia, ang ibig sabihin ng salitang hijra, al-intikal min balad al-shirk ila balad al-Islam. Ang paglikas o pag-alis o pag-immigrate, magmula sa lugar ng shirk o kupor, lugar ng pagsamba sa mga huwad na Diyos, o pagsamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagpunta sa Islam na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala sasambahin. So yan ang ang hijra, ito isa sa pinaka mabuting gawa upang mapangalagaan natin ang Islam. Ilayo natin ang ating sarili sa anumang uri ng kapahamakan o panghahawa ng hindi mga Muslims tungkol sa kanilang paniniwala o akida, tungkol sa kanilang ibada, tungkol sa kanilang muamalat o pakikitungo at sa kanilang pag-uugali. At inshallah, pagpapatuloy natin ang tungkol sa hijra na yan ay pinaliwanag dito ng Imam Rahimahullah kung ano ang isa sa pinakamahalaga at nagbigay siya ng dalil sa atin tungkol sa hijra. So inshallah, titigil muna tayo dito. Inshallah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.